sharing, mapapahita natin ang kapugian ng Diyos. Dahil yun naman ang gusto ng Diyos. Kung sa lahat, nagpapasalamat ako. At sabi na naman ako, sabi ka, susubukan ko, ayoko na sana, pero hindi ko kaya na tumanggi kasi wala nang tayong karapatan tumanggi. Sabi ko, kung may babahagi ko, kahit konti lang, sabi ko pangunawa, kaya sabi ko, dapat lang ito kami tama. Kayo na rin naman kung ano nalita sa mga dapat ganda ng basa, yung wala makita sa atin. Talagang buhay na buhay ang ating Panginoon. Ang Diyos natin ay tinawag na buhay na Diyos na buhay. Amen. Then katulad ng Saduseo, tayo rin noon ay patay sa pananampalataya. Ngunit nung kinatagpo natin ang ating buhay ng Panginoon, muling nabuhay ang ating pananampalataya. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Talaga, pag hinanap ng ating Panginoon kinatagpo, lahat ng patay na nalulubay-bay, muli kang mabubuhay. Amen? Kasi tingnan mo yung mga Saduseo, mga kapatid, wala tayong pagkakaiba sa kanila. Pero sinasabi ko, mapalad pa rin tayo dahil sapagkat hindi natin nakikita ang ating Panginoon. Pero sa pamamagitan lang ng mga salita na ipinapahayag na pinakikinggan natin ang gamit ng Panginoon, naniniwala na tayo bagamat hindi natin nakikita ang ating Panginoon. Mapalad tayo kasi yung pagkakataon yung binigay ng Panginoon sa atin. Bakit? Kasi mahal tayo ng Panginoon, di ba? Ang Diyos ang nagbigay ng libreng pananampalataya. Kung hindi natin tatanggapin, mananatili tayo patay. Subalit kung ito ay tatanggapin natin, hindi ang tanggap, kundi sa ating puso, mabubuhay tayo muli at muli natin makakasama ang ating Panginoon. Amen? Kasi kung hindi natin naging gano'n, wala tayo rin kung hindi tayo itutuli sa ating Panginoon. Patay na patay tayo. Kasi ganyan ako nung araw mga kapatid, hindi ako naniniwala. Pero ginagamit ang ating Panginoon talagang masabi. Sinilang nasa tiyan pa lang na tayo, pinagdala rin tayo ng ating Panginoon. Alam niya na kung sino yung tatawagin niya. Hindi natin alam yun. Pero mapalad tayo at mapalad din ako dahil isa ako sa binigyan ng pagkakataon. Bagamat hindi pa, dahil pati ang aking pananampalataya, ako ay iniimbitahan ni nanay ko nung aking naging sponsor ko, hindi ako sumusunod. Pero talagang pagtawag ng Panginoon, hindi ka makapagtatago. Ayoko, nagkagalit ako. Namatay ang nanay ko. Kaya pala ng nanay ko nung nabubuhay kay sakit, meron pag ako namatay, mapupuntahan mo na yung mga gusto mong puntahan at sabi na sa akin, yayaman ka. Iniisip ko, namatay ang nanay ko. Saan kaya ako yumaman? Sabi niya ko sa akin, 30 gayap eh. O, paano mo yayaman? Hindi ko pa iniisip mga kapatid. Pero nung tinawag ako ni Aling Aling, dahil talaga yatang mga Diyos ang tumawag, hindi ko pwede magkailan, hindi ka pwede magtago. Sinanay ko rin ang ginamit. Dahil sila magdasal kayo, magdasal. Alam ko kayo na sila si Sister Miriam magdasal sa amin noon. Kaya nakakahiyang tumangkin. Siguro yun ang tinatawag tayo ng ating Panginoon sa kanilang panahon. Diba? Ano naman ang Panginoon magtawag? Kaya napakabuti ng ating Panginoon. Bakit? Kasi yung pala yung pamamaraan ng Diyos, mawala ang nanay ko nang tawagin ako. At least kahit pa paano malaya ako makakasunod. Diba? Kaya maraming salamat sa ating Panginoon. Sabi ko nga, noong dati kagaya ko sa Museo na patay ang ating pananampalataya, pero na sila malapit na malapit si Moises, diba? Nakakaano ka nila, nakakasalmuhan nila, tayo wala. Ano makakasalmo natin? Yun ang sulat sa Biblia, kung sulat lang, pero naniniwala tayo. Bakit tayo binigyan ang pagkakataon ng Diyos na mabuhay tayo? Amen? Kasi yung buhay nila nung dadala sa atin, sa buhay na walang hanggan, diba? Kaya nga, ang napakaswerte natin, bakit? Napakabuti ng Diyos, bakit? Kaya nga pala ang tinawag ng Diyos na Diyos, sabi nga, ang Diyos na Diyos ni Abraham, ni Jacob at ni Isaac, diba? Tapos sabi niya, parang isang maliit na puno na nagliliyab. Bakit nagliliyab? Maliit na puno. Kasi ang Diyos ay mababang loob. Bagamat siya Diyos, hindi siya nagpakatat, naging mababa pa rin siya. Diba? Imbis na tayo maglilingkod siya, naglilingkod sa akin, inalay niya yung kanyang sarili para sa ating mga kasalanan. Diba? Kaya tinawag siya ng gano'n. Kaya sabi ko, sana, sabi nga sa mga panahon ito, no? Tayo nabuhay na muli at nabuhay ang ating pananampalataya. Ano tayong bumili sa ating Panginoon? Sabi nga, pag sumikapan na natin, sapagkat sabi nga, ito na yung muling barahan natin. Lalo ako matanda na. Wala naman akong ibang pupuntahan. Mahirap na nga ikaw. Ang Diyos ay laging nakatanaw sa atin, laging nakasubaybag sa bawat oras at sandali. Hindi natin nararamdaman, hindi ko masasabi to kung wala ka sa Panginoon at kung hindi ko hinanap ang ating Panginoon. Pero ngayon nasa Panginoon ako, alam ko na ang Diyos ay buhay, na gumagalaw siya sa bawat isa sa atin. Amen. Gumagalaw sa akin, nararamdaman ko. Sa gitna ng mga kahirapan, mga pagsubok,
pagsubok sa buhay, nalalampasan ko yung bakit kasama kong ating buhay ng Panginoon. Dahil naniniwala ko ang Diyos ay buhay. Amen? Palakpakan po natin ang ating buhay. Buhay na buhay ang ating buhay. Okay, sa mga panahon ito, lalo sa panahon ito, hindi mo natin kailangan ng bagay na kailangan lang natin. Dahil nasa Panginoon na tayo na meron na tayong pagkakataon na makalapit sa Kanya at narinig na natin mga tinatagubilin ng ating Panginoon. Ay sila po ang pakakatandaan ng bawat isa. Sa akin lang po, sa akin ang inaano ko lang sa isip ko, tinawag ako ng Panginoon, magsusumikap ako. Mahirap mangako na oo, susumikap ako. Nagsusumikap tayo. Kasi bilang isang tao, nandun pa rin sa atin yung pagkakamali at pagkakasala, di ba? Pero dahil nasa Panginoon tayo, binuhay tayo ni